Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Faltagana, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Maraming bisita si May na mga Japanese, ha? Arigato. Arigato gozaimasu. Kumbawa. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Wow! Thank God it's Friday. Yay! Sweldo na ba? Hindi lahat lakay. Lahat ba yung bonus? Yung iba wala pa rin. 13-month pay? To follow. Ganon na. At narito ang headlines na ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Asa-is ng buwan ng Disyembre. Presyo ng petroleum products may dagdag bawas sa susunod na linggo. Jobless Pinoys dumami. Unemployment rate tumaas ayon sa PSA. Pagkakalap naman ng pirma para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio umarangkada na. Vice President Sara Duterte dapat magpaliwanag sa fictitious names sa confidential fund ayon kay Ombudsman Martires. Kailan makilala si Mary Grace Piatos at Fernando Tempura. At saka si sino ba yun? Yung isa, McDonald's? Nova. May Nova din natin yan lakay. Mahigit 14,000 pulis ikakalat sa Metro Manila ngayong Kapaskuhan. Ayon naman sa Philippine National Police. Higit 2,000 provincial bus papayagang dumaan sa EDSA ngayong holiday season ayon sa MMDA. Truck driver na nasangkot sa malagim na karambolan ng mga sasakyan sa Katipunan flyover nahuli na sa kanyang bahay. 12 vloggers na namaril ng endangered wild bird sa Candaba Swamp, hinahunting at kakasuhan. 2 Pinoy patay naman sa sunog na nangyari sa bansang Kuwait. Pagpapawi sa kanilang mga bangkay, inaayos ng Department of Migrant Workers. Pilipinas, ligtas sa tsunami sa magnitude 7 na lindol na nangyari sa Northern California ayon sa PHIVOLCS. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Para sa ating mga motorista at mga drivers, abay mga kuya, pakasado na naman ng panibagong dagdag bawas sa petroleum products sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 10 centavos hanggang 30 centavos ang kada litro ng gasolina at maaari namang maglaro mula 40 centavos hanggang 70 centavos ang rollback naman sa presyo ng diesel at 40 hanggang 60 centavos naman ang rollback sa kerosene.
Sinuchubibo na naman tayo ng mga oil companies. Samantala, tumaas pa ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nadagdagan ang jobless rate dahil sa epekto ng sunod-sunod na bagyo sa pagpasok ng huling quarter ng 2024. Batay sa pagtaya na itala sa 1.97 milyon ang walang trabaho noong Oktubre na mataas kumpara sa 1.89 milyon noong Setyembre. Gayunpaman, ang nabanggit na bilang ay mas mababa kumpara sa 2.09 million na unemployed individuals noong October 2023. Samantala, nagsimula ng mangalap ng mga pirma ang Makabayan Bloc sa Kongreso para maabot ang requirement at para mai-transmit kaagad sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Batay sa konstitusyon at sa House Rules tungkol sa impeachment proceedings, kakailanganin ng pirma ng 106 na kongresista para otomatikong may transmit sa Senado at simulan ang paglilitis sa Vice Presidente. Ang kikabataan na party list Congressman Raul Manuel, hindi lamang ito usapin ng numero, kundi ang integridad ng serbisyo publiko at tiwala ng mga mamamayan. Sa panig naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, ito ay hindi simpleng paglabag lamang dahil naging sistematiko umano ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Matatanda ang 75 individual ang nagain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. At ang ground ay betrayal of public trust. Inasa sa susunod na linggo ay meron pa umanong ikatlong impeachment complaint ang ihahain laban sa Vice Presidente. Samantala, naniniwala si Ombudsman Samuel Martires na dapat ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga pangalang ginamit sa acknowledgement receipts ng kanyang confidential funds. Ayon kay Martires, dapat ipaliwanag ni Vice President Sara kung sino ang mga nasa likod ng mga fictitious name at bakit kinailangang gumamit nito. Karapatan niya ng taong bayan na malaman kung saan ginamit ang confidential funds, gayong iniimbestigahan na ito ng Kamara. Narito ang pahayag ng Ombudsman. Siguro dapat ipaliwanag ng Vice Presidente sino ba itong mga taong ito. Kung fictitious man yon, bakit siya gumamit ng fictitious na pangalan? You have to justify that. Hindi basta lang sasabihin mo na yan, totoong pangalan yan. Hindi. Kailan ipaliwanag niya? Pinapaliwanag namin yun eh. At hindi kami gumagamit ng fictitious names. Whether do not use a name or you use yung tunay na pangalan. Nilinaw ni Martires na regular na nagsasagawa ng investigasyon ng Commission on Audit tungkol sa confidential funds ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng quarterly report. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police ang maximum tolerance sakali ituloy naman ng Iglesia ni Cristo ang ikakasinilang rally. Ito ay kaugnay ng kanilang pagpapahayag ng suporta sa pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ay kay PNP spokesperson Brigadier General Gina Fajardo, walang magbabago sa deployment nila para sa nasabing pagkilos na magbatid sa Iglesia ni Cristo. Sa kanyon ay wala pa namang tiyak na petsa at lugar sa pagdarausan ng rally, pero tiniyak ng PNP na handa sila magbigay ng security assistance para sa kapatiran ng INC.
Sa iba pang balita, isinugod sa ospital si Tony Yang, kapatid ng dating advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Ayon sa legal counsel ni Yang na si Raymond Fortun, may iniinda ang kanyang kliyente sa baga at bago pa maaresto ay nagpa-check up na ito sa Singapore at na-diagnose na may centrilobular emphysema. Si Tony nauna nang umamin na pineke ang Filipino citizenship ay isang Chinese national na isinasangkot sa illegal Philippine offshore gaming operations o POGO at iba pang criminal activities. Pinayagan ng House Quad Committee si Yang na dalhin sa ospital na nakadetene sa Presidential Anti-Organized Crime Commission facility simula noong Setyembre matapos makontempt. Samantala, asahan ang presensya ng mahigit 14,000 pulis dito sa Metro Manila ngayong holiday season. Ayon kay Police General Gina Fajardo, PNP spokesperson, magpapakalat sila ng maraming pulis para magbantay at pangalagaan ng kapayapaan at katahimikan ngayong nalalapit ang Pasko at Bagong Taon. Susundan pa ito ng formal na pagsisimula ng eleksyon na period sa January 12. Sinabi ni General Fajardo na walang dapat ikabahala ang publiko dahil wala namang nakitang seryosong banta ang PNP, kundi ito ay para sa proteksyon ng ating mga mamamayan. At epektibo na rin simula December 15 ang no-leave policy ng PNP sa kanilang mga tauhan sa buong Pilipinas. Malungkot yung may mga pamilya sa probinsya. Oo. Hindi sila makakauwi. After na lang lakay. Samantala, papayagang dumaan sa EDSA ang higit 2,000 pampurobinsyang bus ngayong holiday season. Iyan ang napagkasunduan sa pulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at grupo ng provincial buses sa Pasig City kaninang umaga. Kaugnay ito ng hirit ng Provincial Bus Operators Association sa pangunguna ni Alex Yage para makatulong sa pagdagsa ng mga pasahero magsisiuwian sa lalawigan. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, ipatutupad ito mula Disyembre 20 hanggang sa Enero 3. Pero hindi pa rin maaaring magtagusan ang mga bus sa EDSA kung saan hanggang Cubao lang para sa mga galing norte habang hanggang Pasay naman ang mga galing south. Narito ang pahayag ng MMDA. Papayagan po namin kayo ng December 20 hanggang January 3 na dumaan sa EDSA, pero yung normal rule po natin na bawal away. Gayon din, limitado ang pagpapadaan sa provincial buses mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Maliban na lamang pagsapit ng Disyembre 26 hanggang Enero 2 kung saan padadaanin ang mga ito 24/7. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Truck driver na nasangkot sa malagim na karambolan ng masaksyan sa Katipunan flyover, nahuli sa kanyang bahay. Samantala, dalang Pinoy OFW na nasunog sa Kuwait, tutulungan ng DMW na makabalik sa Pilipinas. At 12 vloggers na namaril ng wild birds sa Candaba Swamp hinahunting ngayon. At mamaya ay paparating ang ninong ng bayan. Ayan, mamamas ko na ba ako sa kanila lakay? Magmano ka mamaya, Miss Thea. Aabutan ko na ng angpaw. Ayan. Baka yung ampaw mo hindi magkasya yung cheque. Ayan. Ay, sa bagay. Bawal itupi. Aha. At mamaya ay mga brethren, ayan mga kinikip mga kuyang. Dahil merong past grandmaster na magiging ninong ng bayan at Santa Claus mamaya. Ho, ho, ho! Yes! At yan ay sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras General Joe Ronces Valles. Robredo. Ayan. Robredo. Wow, Robredo ba siya? Robredo yata middle name niya. Oras. Hindi naka-pink lakay. Ganun ba? Pagka nakapwesto na uli, ha? Okay. Oras ka na pa alas 4:26.
kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. Magmamano na ako sa mga ninong dito. Lakay 19 na lang na araw. Wow. 19 days. 19 days before Christmas. Pero kahit 19 days before Christmas, eto na, andito na ang Santa Claus. Yun na nga. Andito na ang ninong ng bayan. At nakita ko yung malaking cheque. Ayan. At may malaking halagang nakasulat. Ay, siyempre naman. Oo, kaya anday maging gustong ninong dito eh. Ha? Oo. Kukontratahin ko na rin to, Lakay. Ayan. Sige. Kakasal ka uli? Oo, paulit-ulit. Ayan. Lagi magre-renew. Bisita po natin mahabigan ang kinatawan ng Surigao del Sur. Wala po iba mahabigan kundi ang dating Undersecretary ng DPWH at dating past Grandmaster ng mga Freemasons ng Grand Lodge of the Philippines at ngayon po ay Congressman ng Surigao del Sur, Congressman Romeo Momo. Congressman, most merciful sir, magandang hapon po sa inyo. Sige po, apo. Yes po. Magandang hapon po. Magandang hapon, Kuyang Dio, at saka sa kay Thea. Kay Opo. Thea. Ayan. At lahat ng mga nakikinig sa programa mo, magandang hapon po. Ayan. At siyempre, batiin din natin ang mga ninong dito, ha? Balita ko, mamimigay din aginaldo ang may tumamaya, ha? Ayan, si Berwasiful, kuya nga attorney Vladimir Amir Putin Pilaes Momo. Ayan. Ganda hapon, Kuya Amir. Good afternoon, Miss Thea, at sa lahat ng tagapakinig. Ayan. Magandang hapon po. At ang pamangkin ng dating Vice President, ayan, si Kuya Joe Ronces Balles, very municipal noble sir. Ayan. At ang Ilocanong mayor sa Surigao City. Ayan. Na-displace lang kaya? Oo, taga-Paway pero mayor to sa ng Surigao. Ayan, si Kuyang Mayor Paul Dumlao. Magandang hapon, Kuyang. Ayan. Ayan. At si Kuya Melvin Mayo. Ayan. Kuya Melvin, ayan. Pero Disyembre na po, hindi na po Mayo. Ayan. Palitan natin lang kay Disyembre. Ayan, at siyempre ang Justice, ayan, Justice ng DPWH, ayan, Kuyang Justice Ador Andrada Barsa, ayan. At siyempre ang kuya natin, si Kuyang Neil Parala, ayan, Kuyang Jimmy Arreglo, ayan, at si Kuyang Ian Luna, ayan. Ian Luna. Ayan, so anyway, sila po ay mga ninong din dito at ayan, diretsa na po natin mahabigan na alam mo mga Freemasons po mahabigan ni tahimik lang mga to pero kung kung gumalaw ha, abay talaga ng mga may dating. At kaya sila dumaan dito, Miss Thea. Kasi Lakay. Dahil kumita ang kanilang fundraising. Ayun! Ayan. Yung golf tournament na isinagawa sa Malarayat Golf Course and Country Club. Ito yung last week, Lakay. Yes, sa Lipa City. Ayan. At dahil marami silang sponsor. Ayan. Ang dami sponsor. Abay, di malaman ko saan i-donate. Oo. Kaya naisip nila ang DZRH Operation Tulong. Oo. Tas next na doon, Lakay, dat pangalan ko na. Ayan. Congressman Momo, sir, ayan, madalas yung mga ginagawa ito sa mga Freemasons, madalas mang ginagawa ito mga fundraising activities at sino-sino usually ang mga binibigyan yung sino ang mga beneficiaries? Sino po ang nabibigyan ng biyaya? Yes, actually, Kuyang Dio, ang RSM tournament, pang-walo na ito. Oh. This is the 8th RSM tournament at saka halos yearly ang ginagawa natin ito. At maliban sa
RSM, mayroon pa rin ibang mga tournaments ang mga Masons. Actually, ang proceeds nito kasi, of course, ginagamit sa mga kawanggawa rin. Charity kasi is number one nating purpose for being created as Masons, no? So, ang Masonry, charity is number one yan. Kaya yung income na na-derive natin, pambigay lang din natin kung saan yung mga beneficiaries natin, ano? But mostly talagang yung mga the less fortunate brothers of ours in the society. Yun ang mabigyan. In the 8 RSM Kuyang Dio, yung proceeds doon, of course may naibigay tayong tulong na sa DZRH, sa mga kawanggawa din ninyo. But the bulk of the income will go to the Momo Foundation Incorporated din. Alam mo, Kuyang Dio, yung foundation yan kasi marami ring tinutulungan. Marami ring scholar na graduate, may mga engineer na rin yan. At marami rin tayong mga binibigyang mga may problema sa buhay. So, yung mga medyo mahirap na mga kababayan natin, lalo na yung tinamaan ng mga sakuna, lalo na during calamities, yun, nagbibigay tayo. And at the same time, tinutulungan din natin yung ibang mga grupo na nangangailangan din ng tulong. Ayan. Pero nagtataka ako, Congressman Momo, ba't nyo lang naalala ang DCI sa Operation Tulong? Ka-ikap na pala ito. First time Malakay. First time natin. Pero hindi to yung last. Kasi kung 8 yun na Kuyang Dio, mayroon pang 9th at 10th at 11 yun. Of course, always ko-partner namin ng DCRH. At malaki din tulong ng DCRH Kuyang Dio dahil sa halos araw-araw mong nami-mention yung ating tournament. Marami rin ho ang nagdo-donate at marami rin naglalaro. Ayan nga, balita ka, pati si Congressman Elmer Garjola ng Edwin Garjola ng CWS Party List, nag-donate yata ng 2 milyon. At saka yung mga hole-in-one. At saka dahil hindi tinamaan yung hole-in-one, hindi nakuha, ni-raffle din. Si kagaling ni Congressman Edwin Garjola sa CWS Party List. At siyempre sa lahat po ng mga supporters ng RSM, hindi po SM Supermart o Mega Mall yan, Romeo S. Momo ang ibig sabihin po. RSM Golf Cup. Anyway, hindi pa magpapaligo-ligo at sana po ay marami pa kayong mga fundraising, Congressman Morsosipul Momo, na sana nga ay mas marami pa kayong matulungan. Siyempre, ang idudonate nyo rito sa Operation Tulong na 5 milyon. Sa susunod lang ay. 0.5 million pala. Di ko nakita yung point 0.5 million pesos pala yung kanilang donation. Nako, marami matutulungan dito, Congressman Morsosipul Grandmaster Sir. Dahil alam mo naman si may binauhan araw-araw ang dami niyang pasyente sa DCRH Operation Tulong. Pag kami nasusunugan, naku, talagang nagpapalugaw ito. Ang sarap kaya ng lugaw niya, ha? The best. Minsan, magpadala kami ng lugaw sa Surigao. Ayun. So yan po ang role ng aming Wonder Woman, Reyna ng DCRH Operation Tulong, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. At so sa susunod po ulit na mag-solicit sina Most Worshipful Congressman Romeo Momo sa kanilang golf tournament, baka katuhin kayo, kulitin kayo ni Attorney Amira Pilaes, Kuya Joe Ronces Balyas, Justice Ador Andrada, pagbigyan po natin sila dahil ang proceeds po, ang kinikita ng kanang fundraising, hindi lang po siya. Actually, lahat po ng mga Freemasons. Mga Freemasons, mga Shriners, pagka po nag-fundraising sila, yan po ay para sa kawanggawa. Tama po ba, Congressman? Yes. Tama yun, Kuyang Dio. Talagang lahat ng fundraising na ginagawa ng mga Masons ay para sa kawanggawa yan. Ayun. At alam din ni Kuya Joe Ronces Balyas niyan dahil siya rin po ay Shriner. Ito yung mga nagpupunta rin mga Shriner na nakita yung mga sombrero para obispo. Ang tinutulungan naman nila, Congressman Sir, yung mga burned and crippled children. At pagka hindi kaya ng mga doktor dito, ipinapadala sa Amerika, sa Hawaii. So yan po ang
mga activities, charity works ng mga fundraising ng Freemasons. Most possible, sir, ayan, bago tayo pating may yung Kuyang Justice Ador, ayan, ito po mahabigan ang yung... hirap ibulsa lakay, ang laki Ayan, RHCB, focus yung napakalaking cheque rito na 0.5 million na pesos. Ayan. Hindi ko ma-fold yan, laki. Ayan, oo, ayan. Hindi kaya sa ayan. envelope ito. Ayan. Ayan. Laki-laki naman. Ayan, oo. Sa susunod po, 2 ganito na para 1 milyon. Ayan. Dadagdagan yung zero lakay sa dulo. Ayan. Okay, thank you very much, Kuyang Justice Ador. Ayan, Kuyang Jimmy. Ayan. So, anyway, Congressman Sir, sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang DCRH, at siyempre ang DCRH sa Operation Tulong, Miss May. Ayan, salamat po. Ayan, maraming salamat na po. At mamaya ay magmamano siya sa iyo. Ayan. Any message po para sa ating mga kababayan, lalo mga taga-Surigao, Congressman Momo, sir? Well, yes, Kuyang Dio, una sa lahat, sa taga-Surigao del Sur, mayong hapon kaninyong tanan diha, no? O nagpasalamat kang Kuyang Dio sa tulong sa fundraising na ginagawa natin. At maliban doon, Kuyang Dio, magpapasalamat din ako sa mga sponsors. Sa dami na sponsor nagbibigay, hindi namin akalain ganun kalaki ang makuha natin, ma-raise natin. I would assure them that the fund that was raised will go a long way in helping others, Kuyang Dio. At itutuloy natin ito dahil mas marami pa tayong matulungan. Ayan. Maraming salamat, Kuyang Dio. Maraming salamat po. At sabi nga, Congressman Ninong, give love on Christmas Day. Yeah. Merry Christmas. Oh, Papa. Merry Christmas talaga. At babalikan po natin lang pang detalye ating mga balita. Muli, maraming salamat, Congressman Romeo Momo, sa Grandmaster ng mga Freemasons ng Pilipinas, Grand Lodge of the Philippines. At siyempre, ang ating mga kasamang kapatid na sa Masoneria. At yung mga kapatid nating may mga fundraising din dyan, ha? Huwag kayong mahiya. Ayan, gayahin si Congressman Momo, ayan, mag-donate ka dito sa DCRH Operation Tulong. Nandito lang ang Operation Tulong, yes, lakay. at siguradong marami tayong matutulungan. Oras, Miss Teya. 15 minutos bago mag-alas 5 ng hapon. At para po sa mga pensioners naman ng SSS, ayan, makinig po kayo, ha? Ayan, dahil kung merong ninong ang mga Mason, Freemasons, sa pangunan ng past Grandmaster ng mga Freemasons of the Philippines, Grand Lodge of the Philippines, abay, meron ding ninong sa SSS, Miss Teya. Ayan, at ito po ay siyempre, ayan, dahil kamakailan, sunod-sunod na bagyo ang nadanas na ating bansa. At tulad ng Typhoon Christine, Marie, Nika, Opel at Pipito, ayan, buti na naging P8. Ayan, dahil dito ay laging maasahan ang tanggapan ng SSS sa pagbibigyan ng calamity loan sa mga SSS members. At kaugnay nito, makasama natin si Mr. J. Labadia, ang acting head ng SSS Media Affairs Department, para tulang tayong pag-usapan dito at kung paano makapag-avail ng calamity loan. Take it away, Ms. Teya. Ano po itong magandang hapon, Mr. J. Labadia? Ano po ang calamity loan ng SSS na inaalok sa mga miyembro na naapektuhan na nakaraang bagyo? Good afternoon, Sir Dea, Ms. Teya. Opo, tama po yung ating calamity loan. Ito ay inaalok po natin na isang financial assistance po, no, para po sa ating mga members po na naapektuhan ng mga nakaraang bagyo. Ayan. At Mr. Labadia, sir, sino po ang maaaring mag-apply ng calamity loan? Ang mga qualified po na applicants po for the calamity loan po ay una-una po dapat meron po silang My.SSS account. Pangalawa po meron silang at least 36 monthly contributions, and yung 12 buwan po dito within prior sa month of filing dapat to may posted kayo na at least 6 na contribution. And dapat to kayo po ay naninirahan o yung inyong home address ay under po dun sa areas na na-declare po under state of calamity.
At dapat rin po wala ho tayong outstanding loan or sa anumang loan restructuring program po at mga nakaraan po na calamity loan. Paano naman po iproseso ang pag-apply dito? Ang process po, dahil tayo po ay pinabilisan po natin ang lahat ng transactions, is online po ang pag-apply. So para po sa mga individual members, self-employed, yung mga voluntary member, online po yan, my.sss lang po ang gagamitin nila. Same with the employed members, provided po kapag kayo ay employed, may dadaanan pong proseso na ito ay isa-certify din ng kanilang employer gamit ng kanilang my.sss account. Ayan, doon sa mailolon na Mr. J. Labadia, sir, magkano ang mailolon? Halimbawa, yung ibang kababayan natin talagang nawasak ang kanilang tahanan. Yung iba ay natanggalan lang ng bubong. Ayan. Nawasak ang mga pintuan, kusina, ganyan. Magkano ang maaaring ma-avail na isa apektadong miyembro ng SSS? Ang maaari pong ma-avail, maximum po, dahil ito po ay 1 month po na loan, ang maximum na maaring mahiram po ng ating mga miyembro ay nasa 20,000 pesos po. At ilang taon naman po ito maaaring bayaran ng isang member borrower? Ang term po natin for the calamity loan, ito po ay meron pong 24 months or 2 years. At kasama na po dito yung monthly amortization na babayaran po nila, yung 10% po na interest per annum po. Paano po kung bagong member lang ng SSS, Mr. Labadia, pwede rin po ba silang mag-avail ng calamity loan? Ang qualifying conditions po natin kasi, sir, kailangan meron po tayong at least 36 monthly contribution. So, 3 years na hulog po. So, kung hindi po nila ma-meet, ay hindi po sila makakapag-avail ng calamity loan. Okay, dahil magpapasko na po, ano po ang mensahe sa mga miyembro at ano po ang mga pa-Christmas natin sa kanila? Opo, yung ating announcement, katulad po na nabanggit natin kahapon na meron na ibigay na ho ng SSS yung inyong 13-month pension para po sa mga pensioners po natin. Kasabay po nito yung kanilang December month na pension din po. And kung may mga updates po tayo, ay parati po tayong dapat na tumutok po sa ating Facebook page, sa Philippine Social Security System for updates para po malaman po nila kung anong po yung mga anunsyo po ng SSS. Ayun. Okay, Mr. J. Labadia, sir. Maraming salamat at Merry Christmas. Yun. Thank you very much. Ayan, ba't wala Merry Christmas? Na-check ko na lakay. True ang sinabi ni Sir Labadia, ni J. Labadia. Na-check mo na? Yung sa nanay ko lakay. Pasok na. Perfect. Ayan. Mr. J. Labadia, ang acting head ng SSS Media Affairs Department. Samantala, hatawin natin ang mga report. Standby man ang Milky, standby Edniel. Unahin nga natin ang report mula sa Senado. Aba, may astig talagang senador. Yung planong impeachment o pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte Carpio, nakatagana sa bato. Anong ibig sabihin nito, Senator Bato? Nakita niyong hindi tatantanan si Vice Presidente hanggat hindi napapatalsik through impeachment? Ganun ba yan? Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor Mistea, hindi na mababali ang planong pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa, isa sa mga kilalang kaalyado ng pamilya Duterte. Ayon kay de la Rosa, planado na ang lahat na tungo sa naising ma-impeach si VP Sara. Wala siyang tinukoy kung anong grupo ang nasa likod nito, ngunit kitang-kita umano sa sinimulan pa lang na investigasyon sa mga pondo ng pangalawang Pangulo. Sumagot man siya o nagpaliwanag hinggil sa Confidential and Intelligence Fund, ay nakatuna ang atensyon sa impeachment na gusto siyang patalsiking. Kaya kahit na nag-text ang mga congressmen, si Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang ituloy, ay itinuloy pa rin ang filing ng impeachment complaint. Aminado si De La Rosa na nanghihinayang ito sa binuong unit team ng dalawang matataas na leader ng bansa na sa ngayon sila na ang nagbabanatan. Narito si Senador Ronald Bato de la Rosa. Mayroon ng plano, nakaplano na yan nakataga na yan sa bato. Otherwise, hindi sila nag-imbestiga niyan kung wala silang balak na impeachment. So regardless kung mag-explain mag-explain ng pabalik-balik si BP Sara sa kanila, sarado na yan
Nakaplano na yan na talagang impeach siya. Plano na yan. Kaya sasagot siya doon o hindi, impeachment will go on. Will planned on the part of those who are planning to impeach BP Sara. Kasi kakasabi pala ng Pangulo ngayon, kakalabas pa lang ng text ng Pangulo, kinabukasan, pinail ka agad. Di ba? Ang bahagi ng pahayag ni Senador Bato de la Rosa. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaa. Samantala, impeachment complaint versus Vice President Sara, political opportunism lang ng Makabayan Bloc. Idetalye mong balita RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mistea, pag-iingay lamang sa media para mamulitika ang impeachment complaint ng Makabayan Bloc laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang paniwala ni National Security Council spokesperson Jonathan Malaya, siya ring opisyal sa Strategic Communications ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa Pulong Balitaan sa Campo Aguinaldo. Tinawag ni Malaya na political opportunism ang mga pagtatangkang sipain sa pwesto si VP Sara na dati ring co-vice chair ng NTF-ELCAC. Tatakbo kasi umano sa halalan ng 2025 ang mga miyembro ng Makabayan na nag-endorso ng pangalawang kaso o ikalawang kaso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Malaya, naniniwala sila sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na dapat pag-aksiyahan ng oras ng impeachment dahil itatali nito ang kamay ng Kongreso. Pakinggan natin ang opisyal. Makabayan is called for impeachment o vice of impeachment left to right. Why are they doing that? Again, very clearly, it is political opportunism. Political opportunism and political mileage. And I also have a feeling that these cases that are being filed against us is an attempt for us to stop criticizing them. Nabatid na sinimula na nga ng Makabayan Bloc ang pagkalap ng lagda na magdedetermina kung uusad nga ba itong impeachment case sa Kamara. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa National Security Council. Dumako tayo sa Kongreso. House Quad Committee may partial committee report na sa mga investigasyon ng extrajudicial killings, pogo at illegal drugs. Alamin natin dito ay mula kay Aris number 12, Milky Regunal. Please come in. Milky. Lakayateya, mayroon ng partial committee report ang Quad Committee sa Kamara. Ito ay kasunod ng 12 hearings sa issue ng extrajudicial killings at war on drugs campaign ng Duterte administration at mga illegal na aktibidad sangkot naman ang pogo. Ayon kay Quadcom overall chairman at Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, tatawagin nila itong progress report dahil magpapatuloy pang investigasyon kahit na matapos ang Christmas break. Kabilang anya sa nilalaman ng progress report ang mga rekomendasyon sa mga concerned government agencies laban naman sa mga individual na dapat kasuhan pati lang isinusulong ng mga panukalang batas. Pinamamadali din nila sa plenaryo ang report dahil may mga issue na dapat na agad nang maaksyonan at ang natura mga output ng Quadcom ay matagal nang natalakay. Umaasa rin si Barbers na ma-certify sa urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga panukalang batas para may habol bago matapos ang 19th Congress. Kasama na dito ang pag-amyenda sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Target nilang ihabol ang approval bago naman ng Christmas break upang mapagtuunan nila ng pansin ay ibang mga issue ng illegal na droga at ang EJK. Samantala, pinag-iisipan naman ng Quadcom na formal lang i-terminate ang mga pagdinig patungkol sa pogo. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Samantala, pursigido naman si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na gawing ideal at abot kaya ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Ang kay Manong Chavit, isusulong niya na maging financially accessible ang programa para sa mga drivers at mga operators. Naniniwala si Manong Chavit na maganda ang intensyon ng PUV modernization, subalit marami ang nahirapan na makatugon dahil sa kawalan ng kakayahan ng mangutang, lalo na sa mga bangko.
Ito ang dahilan kung bakit inanunsyo ni Singson nanda siyang magpautang sa mga jeepney operators at drivers nang walang patong na interes. Talagang Manong Chabit libre na, ha? Nasa plataforma din ni Manong Chabit na i-promote ang electric jeepney o e-jeep na bukod sa mababa ang halaga ay hindi pa mapanganib sa kalikasan. Sa kanyang pagdalo sa Western Visayas Transport Summit sa Iloilo, ipinalam ni Manong Chabit na doable o hindi imposible ang kanyang plano na magkaroon ng bank account at libreng credit card ang lahat ng mga Pilipino. Samantala, patay ang 2 Pilipino sa sunog sa Al Adan, Kuwait nitong Disyembre 2. Ayon sa Department of Migrant Workers, namatay ang 2 matapos makalanghap ng gas. Inaasikaso na ng DMW ang legal procedures para maiuwi sa bansa ang mga labi ng hindi pa pinangalan ng OFWs. Samantala, binigyan na rin ng DMW Regional Office at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng tulong pinansyal ang kanilang pamilya na nasa Western Visayas. Samantala, meron tayong winner sa mga nagpadikit po ng sticker sa kanilang mga sasakyan. Abay, eto na po ang kapalit o kaya pabuya ayan, ng promo ng pagpapadikit na sticker. Kayo po ay may pag-asang manalo ng premyo. Katulad na lamang ni Kuya Jonathan Tambal ng Cavite. Ayan. Kuya Jonathan Tambal, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Iyo Makalma. Magandang hapon po. Saan ka sa Cavite, Kuya Jonathan? Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite po. Paliparan Dasmariñas. Anong sasakyan ang pinadikitan mo na sticker? Tricycle po, sir. Tricycle. Ayan. At eto na ang tanong, Miss Thea. Ayan, ikaw nga magtanong kay Kuya. Anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa puso mo at sa Pilipinas? Simple po, DCRH lang po. Aba, dahil ang galing-galing mo, Kuya, nahulaan mo ka agad, ha? Tama yung sagot, ha? Bibigyan ka namin ng papremyo aginaldong 1,000 piso. Ayan. Congratulations, Kuya. Ayan, congratulations Kuya Jonathan Tambal at Merry Christmas. Salamat po. Ayan, wala pong anuman. Salary deduction po yan. Samantala, sa ilan pa nating mga balita, inaaresto na naman ng Quezon City Police ang driver ng truck na sangkot sa malagyan na karambola sa Katipunan flyover kagabi. Nahuli ang suspect driver na si Richard Pulago Mangupag, 35 years old, at siya inaaresto sa kanyang tahanan sa CP Garcia UP Campus. Paliwanag ng driver, natakot daw siya sa nakita nitong mga nakabulagtad dahil sa aksidente, kaya siya ay umalis, tumakas ang nagtago sa kanilang bahay. Nawalan daw ng preno ang kanyang sasakyan, kaya iniwasan nito ang hilera ng mga motorsiklo dahil para bumangga naman sa isang van. 4 ang namatay. Wow, 4 pala namatay doon. Habang 25 naman ang sugatan sa nasabing karambola na masasakyan, kabilang na ang ilang motorsiklo. Dapat kasi Kuya, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Ayan, masyado nagmamadali. Inaasahan na lakay na mararamdaman na sa mga susunod na linggo sa Metro Manila at iba pang lugar ang malamig na ihip ng hanging dala ng amihan. Ayon sa Pag-asa, mahina pa ang amihan kahit bahagyang maalinsangan pa ang panahon kahit pumasok na ang Disyembre. Gayunpaman, pagsapit ng susunod na linggo ay aabot na sa Kalakhang, Maynila ang epekto ng northeast monsoon. Samantala, maaaring mabuo ang low pressure area sa kalagitnaan ng Disyembre, bagamat tinataya ng Pag-asa na maliit ang tiyansa nito na maging isang bagyo. At malungkot na balita at para sa mga kaibigan kamag-anakan ni Ginoong Rogelio Rabino Arroyo o kilala sa pangalang bansa tawag na Manong Elio. Siya po ay sinundunan ni Lord noong December 3. At ang kanyang labi po ay nakaburol sa kanilang bahay dyan sa Los Angeles. Wow, layo ha? Los Angeles, Buhi, Camarines Sur. At ang libing po ni Mang Elio ay sa Miyerkules, December 11
sa Salvacion Catholic Cemetery, Iriga City. Ayan. At siya ay bago ilibing ay dadalhin sa simbahan ng Nuestra Señora de Salvacion dyan sa Salvacion, Iriga sa ganap na alas 9 na umaga para sa huling misa bago dalhin sa kanyang huling hantungan. Ang panawagan ay mula sa anak na si Cito Arroyo, mga apo at pamangkin na si Arnold Arroyo ng DZRH Engineering. Our condolences po, nakikiramay po kami sa pamilya ni Ginoong Rogelio Rabino Arroyo. At bago tayo magwakas, Miss Thea, bati mo natin na happy birthday si birthday boy, siyempre, ha? Secretary Cesar Chavez. Ayan, Yun, happy birthday. Happy birthday, Secretary, ha? At si Mayor Zenny Mendoza ng Taal, Batangas. Ayan, happy birthday, Happy Mayora, birthday. ha? Mayora Zenny Mendoza. Mga brethren, ito batiin din natin, ha, si Very Worshipful, ha, si Health Director Very Worshipful Cornelio Samaniego III. Aba, Kuya June, Samaniego, happy birthday. Kuyang Rolly Masangkay, aba, most Very Worshipful. Illustrious Potentate Eulalio Ayong Lorenzo. Kuyang Mars Quincy Ferre. Kuyang Randy Maluyo, Kuyang Jacris Barlis. At birthday din pala ngayon ni former Supreme Court Justice Arturo Brion. Ayan, happy birthday. At ang pagbati mula sa mga brethren sa TM Calao Masonic Lodge number 136. At happy birthday na rin kay Jennifer Luby ng DZRH at si Quences Pearl Aninyon. Ayan. Mark Christian Quebral, Alberto Bituin, William Sarcia talaga, hindi Garcia, ha? Sarcia, lakay. Sarcia, ayan. At Mary Grace, akala ko Piatos na. Mary Grace Solsona. Ayun. Taon ito sa Ilocos Norte, Solsona, Solsona. ha? At si Maria Christine Kisses Javier Habzona. Yan. Happy birthday. At Danny Frias. Daming December babies. Si Ma'am Dora Tapales. Ayan, birthday din pala. Ayan, si June Batalyer at Desiree Habeliana. At yan na po ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri. At Miss Kay. Wala pa si Miss Kay? Hindi ko nga alam, laki. Na-recruit na. Duda na ako. Baka na-recruit na ng baka Chinese spy na ito, ha? Ayan. Minus sa Miss Karen na Oyong. At makasama ni Henry Uri si Miss Josa Cruzat. Bye-bye. Ingat. Thank God it's Friday. Yay! Merry Christmas. You'll never believe it when you see what I got you. You're gonna